O, ayan na mga kaibigan, ito na po, start na po. Gigabyte Mineski laban sa first departure, Mali, yan. Gigabyte Mineski laban sa first departure. It's Philippines versus Singapore. Dito yan sa semis ng NXT game. Next game Doro 2 Invitational. Ako nga pala si Denki from Mineski TV. Ang aking guest, parang baliktad na, no? Hello, guest na lang ako. Hindi kasi, Pahinga na. pahinga din pag may time. And marami kasing inaayos ng mga projects si Boss Lon. At yung pinakamaganda dyan is hindi naman natin nakakalimutan mag-gas. Sabi nga ni Jose Rizal, kailangan nating balikan ang pinanggalingan. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan. Choosy. Choosy. So, ayan. Hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay choosy. Oo. Yeah, tama din. At saka, alam mo, nung nag-SL Lords din ako, paring Lon, yung nakikita ko si Duno nagkakas, nami-miss ko rin, parang naiingit ako. Parang, casting is parang ano ba to? Lifestyle na ba ito? It's a lifestyle. Oo. It's not a choice. Yeah. once you become a caster, you can never go back. Parang ganun no? Oo. Ayan. May tanong dito. Kuya Lon, anong nilalaro mo? Wala akong nilalaro, Gundam. Oo. Pero hindi dapat pag-usapan niya. Oo. Kaya nga, kasi katulad nito. Gigabyte Mineski mga kaibigan. First ban, Ancient Apparition. Ayaw yata nilang masyado masakit yung iingay sa patch niya. Oo nga eh. Nakita natin kung paano ginamit ni Papang PPD yan. In fact, yes, Russian Cold Front Echo. Tapos ang kaisa, nagka-EDSA sa US. Literal na nagkaroon ng lupain ng taglamig. Nagkaroon ng EDSA sa US of A. Biak na biak yung ano nun. Naawa nga rin ako dun kasi parang sobrang setup doon. Para napag-usapan yun. Tayo lang kayong lahat dyan. 4 pwesto Pero yun na nga mga kaibigan, I think this is a good reaction coming in from Gigabyte Mineski na ang iniisip siguro nila, yung first departure, pwedeng gumawa ng global strat. Pero FD naman, sumagot ng pagbaba ng Blood Silver at saka Bounty Hunter. Very reminiscent ng bans ng EG nung kalaban nila yung si Dek. Si True naman, sabi niya, Kuya Lon, akin ka na lang, anakan mo ako ng 3. Nako. Oh my God! Nako, ito na. Ito na naman po, mga baby boys. Ito, Denki, kapoma ng ilong mo, mandirigma. Alam mo, kung ikaw ay cheekers, creepers, magpresenta ka na sa akin. Oo. Kaso lang kung babili ka, mahirap yun. Kaya nga. Hindi natin pwedeng yun. Baka, di ba? Oo. Baka, pero ito, Earthshaker Dark yung mga kaibigan. Gusto talagang kumombo ng Gigabyte Mineski. It's time for wombo. Samantalang FD naman, Winter Wyvern, Queen of Fate. Solid picks. Oo, medyo combo din. Pero Combo solido. din. Pero ang maganda sa sa FD is they secure it as sa very viable alternative kuya. Ayun, may nagsasabi grounded daw yung mic. Mamaya papacheck natin yan para magkaalaman na. Ayan. Sa mga sa mga halimbawa bagong tune in lang o kaya bagong follow lang sa atin. Ano ba tong first departure na to? Well, alam niyo ito sa mga pinaka-solid na teams coming from Southeast Asia. This is Miracle himself. She's na gumagawa ng milagro yan kaya nga Miracle And his current lineup is pretty much stable. It's still Poloson, Luby, si Kai. Hindi lang ako sure kung si Chibix ba tong isa nila dito. Or kasi Chibi ang nakalagay dun sa Pero baka si Chibix din yun. Tingnan natin, pag siya ang nag-mid, so si Chibix na yun. For Gigabyte Mineski naman, paring Lon, ito nga po, ang lagi marami nagtatanong sa akin lagi kung si Bimbo ba maglalaro? Si Bimbo ba maglalaro? Confirm po. For the remainder, I think, for this year, hindi ako sure pero ang nag-ano si Owa yata kasi yung namahinga. Namahinga. Hindi naman sa ganung paraan, pero gets natin. Hindi siya namahinga sa lupa. Kumbaga, oras na para mag-diet siya. Love life daw muna. Nako po, yan na si Altizen Riser. 10 seconds remaining. Double 0 yung Gundam ko mga kaibigan sa akin bagong amo. Tapos si, ano naman to? Squibbly. Cubele. Double O. Swanity. Yun, Leon Guerrero. Nako, si Leon Guerrero ay pinili dito. Sa totoo lang si Lion hindi na ito masyadong ginagamit pero this time around, parang sinasabi nila, okay lang naman siguro makipagbalog-bugan. And ayun, nangyari daw sa mic. Pasensya na guys. Okay na. Natin yan. Check na lang ulit natin. Check lang natin yan. Ma-easy natin yan. Sobrang easy lang yan. Ayun. Mabubugati. So, ano nga yung sinasabi ko kanina? Ayun, Lion. Si Lion, nakakatuwa to kasi sa hyper-aggressive support. Pero nung TI, hindi siya masyadong ginagamit. They favor a little bit more defensive support such as Naga. In fact, Tekis, kung consider mo siyang support. So, parang sobrang defensive. Masyadong maraming choice kasi. Oo, ang problema sa Lion kasi is hindi siya ganun kadaming output as a support. Kumbaga,
Hex tsaka Impale, not that very aggressive sa early game eh. Kung makipag-trade ka sa Radiant team ES or +1, Kaya mas masakit. Yun nga eh. Pero maganda sa kanya is ano siya, pang counter-initiate sa mga carry, pang lockdown. Tama. Kaya niya pumatay ng isa. Pero ito, Gyrocopter from Gigabyte Mineski, talaga sabi nila gusto namin ng AOE, Age of Empires Dota po ata ito from Gigabyte Mineski. Now, ang gusto ko sana itanong dito, paano pag kumounter dito ng anti-setup ang first departure? Ay, smell after Winter Wyvern. Pwede silang kumuha dito ng, ay natanggal na pala yung task, ano ba yan? Napaka-KJ. Napaka-KJ po ng Gigabyte Mineski. Ang inisip ko kasi Lon, pag nag-task sila dito, Rogue 2, Gigabyte Mineski, iilagan lang lahat to ng pwede nilang iba to, pero ito, Spirit Breaker would be obtained instead. So, I can see the hyper-aggression from Team FD. Good choice pang habol-habol sa kung sino man yung ma-lockdown dito. I would guess na magiging aggressive to. Try nilang i-shutdown yung Gyro sa simula. Dahil meron naman silang Queen of Pain kasi Miracle yung mag-Queen of Pain sa mid. Naku po, sa kanto ng EDSA. Kasi nakikita ko Gigabyte Mineski would be playing really passive. Yung Earthshaker dito, sasamahan lang yung mid, chill-chill lang. Mga mag 1-2-2 setup ang Gigabyte Mineski. Pero after that, kapag yung first departure nakakuha na magandang sway sa umpisa, hindi mahirap pigilan yung snowball eh. Meron silang heals. Of course, sobrang ganda ng Lion support pagdating sa sapakan. Pero to, silencer mga kaibigan. Baka gawin nila yung carry silencer ni Bimbo nung nakaraan. Ay hindi, mid silencer pala yon na bumabato ng shuriken ni Sasuke. Talaga nga namang masakit ang bawas. I think that's a good choice kasi kaya na Mineski na mauna dito with the Earthshaker Gyro. Maganda yung backup potential nila. Remember, si Fear, Gyrocopter lang ang pinili dun sa 4 games na kalaban nila yung Team China. And of course, kahit pa paano lahat ng Gyrocopter nila magaganda kasi yung cooldown na skill masakit. Sobrang ganda kasi talaga ng AoE potential ni Gyrocopter and he can actually dish out damage umpisa pa lang dahil sa kanyang mahiwagang rocket barrage. At ngayon, iniisip ko, kung ano to ito yung opensa, si first departure sa pakan. Yun, hello sa inyo. Ayan, maniwala na kayo Silon po ito. Baka akala nyo, nag-record lang kami ng boses. Hello sa inyo lahat. Ayan. Kasi ito namang sa Gigabyte Mineski, medyo gusto nila ng late eh. Si Silencer kailangan mag-aral ng mabuti, di ba? Patakas ng intelligence. Gusto niya ng PhD. Gyrocopter, almost the same deal. Kaya kanya ng items dito bago makipagsuntukan. Darkseer would work well after Mechanism at saka Blink kung pwede lang. Earthshaker, of course, not really needing a Blink Dagger pero alam natin na ang power spike ni ES sobrang lakas. Pag nagka-Blink, pero nilabas na! Uy! Mga kaibigan, Randy Orton, si Faceless George, ang pinulot dito, nako. First departure, a very old school lineup, reminiscent of last year's meta. Tingnan natin kung gagana ba tong Mala Universe ba si Jorge dito. Pero Lon, hindi pa to offlane. Safe lane Faceless Boy to. Malamang offlane Spirit Breaker. Pero tingnan natin kung kaya ba ni Koya George na makipagpalagan. This is Silencer we're talking about. Ang kumbaga, ang silver lining naman for first departure is after kung kaya nila mag-time ng BKB, kaya nilang kontrahin yung Global Silence. Pero depende na yan kung diskartehan. Nakikita ko dito, first departure will be aggressive with their four lineups and then the core, which is si Jorge, ang mag-aasik ng laging going to late game. So, maganda naman dito sa IMI, meron naman silang silencer if they time sa Global Silence, right? Masasaktan. Masasaktan yung mga skill type. Skill type yan eh. Leon Guerrero, Queen of Pain, Wyvern. Tutulala tong mga to. Wagka nagkatahimikan na naglista ng noise itong si Silencer. Ang inisip ko na lang ngayon, sa mga supports, sasabihin ko, bakit hindi binan si Dazzle? It's a great giveaway for Gigabyte Mineski to take a very defensive support, and it would greatly help Gyrocopter para hindi siya matakot lumaban. Even if Faceless Boy can hit that chrono, as long as hindi masamas may takot. Yehey dito. Fear the beard. Kita mo naman yung beard ni Dazzle. Tingnan mo naman. May naka-face paint pa yan si Koya mo. So ito mga kaibigan, ang lineup natin dito, it's Kuko Palad, it's Jessie Vash, si Jules, si Bimbo, at si si Gio. Yan, habay na natin dyan. Sa kabila naman ito, Miracle Mid nga ito, Poloson, hindi to si Chibi, iba nga ito, Kai, and si, pumili ka na pre. Piliin mo na please. Anong oras na? Oras na. Oo, di ba? O yan na, game. So ito na po mga kaibigan, umpisa na. This is game number 1 of NXT Game Next Game Dota 2 Invitational. Of course, brought to you by nextgame.com.
and Mineski Events Team of course, at saka ng Mineski.net. Shoutouts nga pala sa mga kasama namin dito na ayan, OT-OT din pag may time. Easy money para sa aming lahat. Easy Gatti. Easy Bugatti. Gatti Boo. Easy Gatti Boo. Ayan. Shoutouts nga pala sa mga nawala ng Bugatti dyan nung TI5 Grand Finals. Alam ko marami dyan na may mga Bugatti naman nung umpisa, pero nung pagkatapos ng laban ng EJ at saka si Dek, biglang wala na yung kanilang Bugatti. Paano na sila uuwi? Ayan, napakahirap ng buhay, ano? Nung dati, parang napakadaling mag-bet. Pero ngayon, almost you can never tell kung ano yung pwedeng mangyari. May tulog. Oo. Kaya, naisip ko, totoo nga yung sabi na TI5 creates its own meta. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng parang i-sure win. Na parang, ito talaga ang mananalo. Walang sure win sa mundo. Walang sure win sa mundo. Tingnan lang natin. It's a disaster. Ayun. It's a disaster! Ang galabi talaga ng cast na niya. Ito, kaya naging. Buwan na silang lahat mga kaibigan. Ayun, may dragon. Oh, yung dragon wala! Yun. Bumaba. Gulat ako. Umilalim eh. So yun, ipakilala ko muna dito mga, paring Lon. Itong first departure from Singapore, we have Miracle as Queen of Pain. Ito naman si Lulz. Lulz na natatago sa'yo. As Faceless Void, si Chibi ata yun. Poloson would be Spirit Breaker. Si Luby as Winter Wyvern, and last but not the least, si Kai as Lion. Sa kabila, Lon, pakilala mo. Alright, pakilala natin si QQ ang ES. Si Kuku. Ito si EG. 10-20. Nagsasalag siya, kaka-kindergarten siya. Oo. Dazzle, Rolly, Bimbo, tama ka nga dyan, Kuya Dengs. You have si kabila. Oh, nagkasapaan na kagad. Naipit! Oh, no! Mga kaibigan! Beautiful fissure! At ito na ang Mineski! Sobrang easy lang para sa kanila, pero si Diyos might die. Tingnan natin, nasa nakapote. 10-20 heals ang inuha, but he can still live. Grabe naman yung grabe naman yung stun na yun. Heal. Oo. Fissure! Oh! 12 seconds kang tutulala. Right clicks. Ito na, binabutan naman Shuriken ni Sasuke. Oh One my more God! hit. Wow! What a play by Mineski! Plus. I'm still not impressed because Ingo boys are always doing it. Ito na naman to no? Ayun, si Jesse Bash mga kaibigan ng Soul Mr. Nice Guy sa maibaba. Oh! Binanggat ulit siya ni Polo sa mga makuha ba niya? Hindi kuha niya, Polo Soners. Ang bounty ng Jesse Bash, nag-effort pa siyang tumayo doon. Pero okay lang naman yan. It's a 2-0, hindi nga yung trade kasi talagang dahil lang sa dalawang napagandang fissure, nakakuha ng first blood, hindi man double kill pero 2 kills coming in. Umpisa pa lang at nakakuha kaagad na advance ito, grade 4 na kaagad pa mga katropa pips, si Silencer dito. And we all know what happens when Silencer gets all those ints. Diba? Sige. Hindi napansin na ng FD yung pagiging aggressive ng Kuku ng being ES. Ang ganda nung naipit si Del Guerrero. Hindi ko alam ginagawa ni Del Guerrero dyan. Nagsha-shopping siya dito, and with that rotation coming in from Kuku, na talagang iniikot niya para maglapag ng ward, hindi siya naglapag. Pero kahit na umikot siya dito, and a good sandwich maneuver from Mineski. Dalawang umipit sa bawat sulok, gave them that kill. At siguro kahit naman FD, wala silang magagawa since they are actually skimmed pagdating ng level 1. Meron silang parang level 1 syndrome kung saan ito si Lion. Masyadong tumahina yung mga skills nila. Kumbaga, yun yung nangyari doon. At least level 2 para makakuha sila ng magandang get-go Hindi katulad ng Mineski na ito, rocket barrage lang ang puhunan yan. Ito naman si Fissure lang. Okay na sila. Nagkamali lang ng pinasukan liga rin yung doon. Yung FD lang. At dahil dyan, 1 Kiao Gold ang sino ba nakakuha ng mga kill, Papi? Dazzle and si Jules. Si Vivo. Si Mr. Smart Guy. Hindi pala, Gyro. Binigay pa nila kay Gyro yun. Nakala ko yung last hit ni kanina Pero yun, sobrang maganda yun. Since he's the carry. Oo. Easy bonus. Tapos na kagad ang kanya Tapos na yung niya. Yung Ring of Aquilas. Malaking bagay yun. That's 9 plus 9 damage. Already. Para dito sa natin, pwede mong maging kampante dito si Miracle kasi si Kuku mukhang binabahayan siya. Kaya nga, and this is very interesting. Kuku rotating as the number 4 of Mineski. Jesse Bash na ako po na Rolling Stone. Mamatay pa siya. Siyempre naman, isang click mula kay Lulis dito. Great rotation coming in from the tri-lane of May sagot ba? Oh! Naku, si Kai naipit ata. Hindi siya naipit. Pero nag-isip. 10-29. Nakahis naman daw siya Alam mo naman, di ba? Hindi. Si Bash nasa taas. Si Gio.
Ayan, sobrang easy para sa ano yun, sa FD. With that, level 2 na, di ba? O yun, level 2. Basta level 2 na sila yun, game na eh. Yun yung ano nila yun eh, talagang level 1 ano lang eh, level 1 syndrome. Pero once you get that hex and the stun, automatically meron na silang sufficient lockdown para mapatay yung isa. And Lul, scaling Jules, what an ironic event. Pero Poloson, Himaras, Jessie Bash, atras siya, meron siyang boost, okay naman siya. So far. Pero ang question dito, parang Lon, kaya ba ng first departure maging hyper-aggressive sa ngayon? Sa lineup nila, they need to be aggressive kasi mawawala yung yung power ng SB kung hindi nila gagamitin yung score. Hindi nila gagamitin yung skill ng Baratroop. So, talagang magiging pa-offensive sila dito. Knowingly, MI kasi, well, they have a silencer. So, alam ng FD na if magkaroon ng bakbakan, balubugan, global lang babato niya. O nga pala, palakpakan kasi nakakuha na ng isang last hit si Queen of Pain dito, Miracle sa wakas. Nagkaroon na ng isang farm that is very strange. For Queen of Pain, actually getting only one last hit. Grabe no, grabe yung gamon na pinapakita ni Bimbo, nagpasiklap na. Si Sasuke yan eh, Sasuke boys yan eh, grabe. Ginawang bata, mga kaibigan, Miracle dito, nag-stuck na. Grabe Wow! Medyo baog. Actually, hindi baog. Baog na baog. Kaya nga eh, mukhang grabe. Paano yung pangarap niyo magkaanak? Wala na. And now, this is this is a good timing for Mineski actually. Actually, kung ganyan yung simula ni Bimbo dito, parang unstoppable force na MI dito. The mid itself cannot compete with Quiet ka muna. Blink out and he has no HP. Kung alam to ni Is, ang stanini lang siya. The scouts will be there. Pero of course, the sports would be rotating. Alam nila na nangangailangan ng tulong. Kailangan ni Miracle ng nagkamali yata ng tansya dito. Kung ganyan na level 3 tapos level 5 na si Bimbo. Oo. Tingnan mo nga. Mapidam. Grabe. Nako, level 6. Level 6 na! Lahati. Dapat, yun na yung binahayan ng FD. Tingnan mo, bad trip siya dito sa sobrang bad trip kaya ano nangyari kay Miracle dito bihirang-bihira. Isang kalibre uno yan eh. Kaya class S na halimaw yan. Kapag tinanong mo, pag sinabi mo Singapore, kung hindi lang ayos na maisip mo, pati si Miracle, isa yun sa mga una na maisip. Chicken rice. Oo. Pero sa nangyayari ngayon, mga Repa Pips, mga Barty, mga Pinoys, si Miracle, mukhang nawalan ng Miracle. Oo, nag-word na lang sa Ogba Productions, mga kaibigan. Maglalapag na ako ng words dito. Dahil niya pa yung Ongbak. Siya kasi na-Ogbak. Na-Ogbak, kuya mo. Oh my God. Nagpa-heal na lang tuloy. Pero this time around, I think kaya na niya makipag-sway dito. Wala kasi siyang buti eh. Pero hindi rin yung dahilan eh. Talagang natural counter rin kasi yung silencer. Hindi ka talaga makapag-bote kapag wala kang last hit. That's very sad actually. For Miracle right now. Level 4, you are a Queen of Pain, can't even touch silencer. Kuko, nakaabang na naman. Goes to show ganun kalakas ang pressure play from Gigabyte Mineski. Ayan na po, mukhang totoo nga yung sinasabi ata sa akin dito ni Jessie Bash eh. Mukhang road to TI6 na talaga, no? Sisimula lang yan. Hindi pa tapos. Kumbaga, simula pa lang ang gera. Hindi mo dapat unahan yan. At saka napanood na natin ito, Lon, no? Yung ganitong galang napanood na natin yan. Pero tingnan natin. Kapag hamang-haman yung ginawa ni Bimbo, may ano pa rin siya. May nasa kanya pa rin yung Philippine Dynamite. Kumbaga, kung may Dynamite na candy, siya yung epitome ng ng pagsabog. May post pang nangyari dito, mga kaibigan. Ping daw, sabi ni Kuya Trolley mo. Anyway, checking the items. Level 6, hindi pa niya kinukuha dito yung Global Silence. Very smart. Mula kay Bimbo. Minsan kailangan mo ng clutch global eh. So, mas better to leave that skill up in the ante. Huwag mo nang gamitin. Baka naman kasi hindi niya kailangan ng Global Silence. Mag-down lang. Oo. Diba? Yeah, yung 5 seconds of silence, it can actually save lives. 4 seconds lang pala. Sobrang okay na. Anyway, Gina daw po mga kaibigan. Si Lulz dito hinihil. Tingnan natin, meron na bang cooldown? Still no cooldown at level 4 po. Si Jules Zerino dito. Wala pa mangyayaring Jules Delicious Place. Kuko naman, level 2. Okay, may boots, no? Okay. Medyo, okay naman yan. So, ito medyo mahirapan sila dito. The plays coming in. Mineski outsmarting FD. Pero alam mo, sa lineup naman ng FD, madali lang naman bumawi eh. To tell you the truth eh. Kailangan ng kumilos ng Baratroom dito. Ang problema si Baratroom, nag-farm eh. Level 6 mga kaibigan. 24 last hits but 0 charge happening. For this game, 6 minutes na. Anong oras na? Oras na. Kung sa MPGL. Hindi to MPGL next game. Kailangan nyo gamitin. Ito, sabi niya, di ko pala kailangan ng global. Level 7 na po ito. Kung katakataka dyan, pare. Kaya din sa bagay, meron naman kasing ES. Yan na global size mga kaibigan. Where is it?
sa may baba. Ayan, sa may taas pala. Jesse Bash mga binahuli dito. Pero dumating dito. Nuko, dumating. +2 na po. Grade 6 na. Ang bilis naman mga kaibigan. Accelerated si Kuya Trolli. Binabata pa shuriken ni Sasuke. Pagtan ka pa, ha? Sakit. High level ano ba yan? Last word? Oo. Sakit Lakas ng putok niya. kaibigan. Medyo maganda. Pinapakita ng MI dito. Gold mo. Sobrang sarap ng buhay mga kaibigan. Yun, no? 3K. Totoong alamat ni Ogbak. Hindi lang sa Thailand mga kaibigan. Ang Ogbak. Si Ogbak. Ito si Ogba. Ang Pinoy version. Grabe kalungkutan. Again, Hindi news. natin sinasabing mahina siya. Oo. Hindi natin sinasabing mahina si Miracle. Pero sa kanyang CS, mga kaibigan, isa lang ang tansya natin dyan. Talagang Ogba Productions. Ayan, napalakpakan natin mga kaibigan, nakapagbote na po sa wakas. Dapat na siya. Hindi ko alam anong trip niya eh. Bakit ganun eh? Nakita na ako dati, sa parang, nakalimutan ko sino streamer yan. Pero ang ginawa niya, nung na-Ogba siya, ang ginawa niya, nag-cliff jungling siya. Yung parang ginagawa ni, pero sa dire siya eh. Ginawa niya yung parang ginagawa ni Nature's Prophet, yung dito banda, yung dyan. Yan. Pwede kasing gawin ni Queen of Pain yun eh, lalapat meron siyang nukes. So para makapag-bounce back siya. Pero this time around, I think mas maganda naman ang ginagawa niya kasi nakapag-stack siya dito. This is one wave. Isang zone, isang Hyper Voice, tapos ulti lang yan. Ay, Hyper Voice, Scream of Pain. Kaya niya kunin yung camp na yun. So yun kumbaga, yun yung silver lining sa nangyayari kay Miracle. Pero kahit na for a Queen of Pain to lose that horribly versus a Silencer, goes to show mga kaibigan na isa talagang sleeping giant. Kumbaga, si Silencer sa meta ngayon. Hindi siguro sa meta ngayon, pero sa kabuuan ng Dota 2. Ang inabangan ko nito, Lon, baka madami nang gumamit ng Silencer sa pubs eh. Abusuhin na to. Parang parang ancient apparition, ang dami nang gumagamit. Tsaka ES. Anyway, ito. Tingnan natin, mga kabin. Si Coco Pald, mga kabin, wala nakakaalam. Nagpa-level lang pala siya. Aalis na rin siya. Sabi niya, okay na ako, XP lang. Talaga ang habol ko dito. So, the score, before we hit 9 minutes, is 1-3 in favor of Giga Magnes. Yan, nagstanini. Wala lang. Masabi lang. Medyo panakot lang yun. Pero that's yan, senyalis ng ng gera. Kumbaga, finisher niya yun. Hoping na... Ito. Hindi natin mga kabin. Ito na. Nag-charge si Poloson dito, mga kami tumatakbo. That's the first time charge, no? Oo. Tama ba? Ayan na. Papunta kay Trolli. Pero tingnan natin yung mga matibay. Pero kaya niya actually. Nako! Masa-silence pa! Hindi man nakapag-bitaw! Feel ko kaya naman niya eh. Isa pa! Sarap! Grabe naman si Bimbo dito. Sabi ni Bimbo, okay na, kaya ko na to. Sige, stun mo ako. O ano, finger. Wala kang finger, boy! You're dead! Anong nangyari sa F? Ayun lang, Miracle is here. That's the way to do it! Ang alamat ni Ogba! Yan ang galawang FPJ mga kaibigan, papasok ka sa huli. Ganyan talaga. You have to accept the fact na medyo lamang si Bimbo. Hindi naman si Bimbo doon. Akalain niya na wala nang lalaban sa kanya, hindi pwede yun. Kasi naman doon, di ba, classic Bimbo naman talaga yung ganun. Yung parang, maasim. Pero anyway, nakita nyo ganda ng timing ni Bimbo yung paggamit niya ng kanyang global silence, at saka nung last word, not giving. Ang tagal ng silence na nangyari yun sa Baratron, parang naglakad lang siya para mamatay. Nag-charge siya para sa kamatayan niya. Tapos hindi pa naging 17, hindi man na hindi siya malas Beautiful. Beautiful silence. Beautiful silence. Oh my gosh! Pero anong gold? 5,000 lamang na lamang. No. Piningnan nila si Miracle mga kaibigan. There's a ward here. Pero hindi na mabibreak yung smoke nila. So baka iba nilang puntirahin nila. They are expecting someone hanging around here. Very smart from Mineski. Ito may charge. Papunta kay wala. Kinata ko po, Poloson! Makakatikim pa naman isa pang mabilis. Nag-ulti siya! Ha! That's a total disaster carried by Mineski. Look at that ward. Masyadong malalim. Kaya ito si Pulpo eh. And a very smart word actually from Gigabyte Mineski. They know that they are running on offense. So might as well put some offensive words, di ba? Pero to, pressure. Grabe. Tingnan mo lang yung galaw ng Mineski. Literally owning this area of the map. At that's the way to do it, mga kaibigan. Parang nagkaroon ng disiplina yung MI, ibang MI to. Pero natuto na. I still do not believe because, ang alamat ng alamat ng intro voice. Kahit anong TI ay, nandun eh. Huli ba? Hindi. Masalis ito.
Pupunta yung last word. May na-ulti-hulit dito si Jesse Bash. Stun will be there. Global size again. Cock blocking. First departure vacuum just to ruin. Pero may wall dito. Wala lang. Cute wall lang. Inabot ni Jesse Bash. First the fall down from Jules. Pinasok dito. Nice. Very smart move from Mineski. Pero Poloson dito. Oh! That chrono mga kaibigan. Catching 2. Ang lakas ng nuke. Finger of death. Just for Bimbo. Call down. Gonna hit no one. Charge. Okay. And I guess that's the signal para medyo tumigil ng engagement. And that's actually a victory. For first departure, nagsayang ng konti ng ultis ang Mineski dito. Dropping that, whiffing that wall of replica. Doing nothing. Nagbigay yun ng oras para sa first departure to actually answer with a Chronosphere catching 3. So isang simpleng, isang simpleng shards tapos yung, Sonic Wave. Actually dealing lots of damage sa Mineski. At, mukhang pupulso natin ang first departure to my charge coming in. Para kay Jules, kinancel niya, naglag ako ng konti, dumating si Gio dito. Pero mukhang uli na ang tumigil din niya actually. Nag-TP out na lang. Si Poloson dito, choosing their battles, very intricate move from first departure. I was expecting them to be hyper-aggressive. Akala ko parang, rock, may tayong SB, may Lion tayo. Pero mukhang dahil sa nangyaring early game, mas pinili nila na mag-secure na lang ng mid-game. At nagtulak si Poloson tumigil na naman. And that is the problem. Feeling ko yun yung parang kapintasan ng isang SB. Kapag yung kalaban mo, laging yakap sa torre. Laging may backup. Ito. Naku, Jules! Jules pala. Luls. Mali. Sorry na. Luls. Charge para kay Jesse Bash. Naku po. Hindi naman siya. Bangga. Okay, right click. Wala napakamalas si Poloson mga kaibigan! Yung 17! Gumana lang sa creeps. My God! Not even once. Malas, you have to work on your RNG paring Poloson. Practice. Pero yan, nakapagpunin dito. Gigabyte Mineski taking 2 towers. 3 in fact, hindi ko pa napansin at siguro na nga pa taas kanina. Samantalang ang first departure dito, hindi pa nagkakaroon ng first tower. Pero tingnan natin kung kaya ba nila sumagot dito. 3-5 ang score Patingin nga ng gold graph habang wala nangyayari. 5,000 po ang network advantage ng Mineski. XP naman nasa 1.5k. Miracle na silence. Half HP. Can't really do anything but to heal up with bote. Walang points sa Shadow Strike. All 4 points for Blink. Napakasakit Kuya Eddie ang nangyayari dito sa FD. Even though it's a low scoring ball game, you see parang nangyayari pinapatay sila ng killing me softly. Rare instance. Rare instance na yung Mineski hindi ganun ka-hyper aggressive. Nag-wall mga kaibigan, wala lang. Wall from Jesse Bash. At ayan, nag-chat lang sila kung ano daw ba yung server. Pero sinisigurado ko naman si server to kasi nakita ko kanina nung 8 yung game nito. Naku po si Trolly, nahabol dito. Nakaano pa na siya handle. Pwede tumigil si Poloson mga kaibigan, parang girlfriend ko lang, nagbago ka agad ng isip. Wag daw muna. Bakit kaya nangyari yung ganun? Hindi ko rin alam Alam mo, sabi ko nga, rare footage of Philippines. Actually, rare footage of Mineski being disciplined. Oo nga. Pero grabe yung ekonomiya ng Pilipinas mga kaibigan. Di hamak nung sa taas kasi sila pa. Nagmamit na ng wala na. Pero naman sila ng tatlong call. Global silence. Nothing to do here. Atlas ang first departure. Stun. Patay ka agad si Miracle mga kaibigan. At ngayon, mag-push na lang sila. 6. Naku, Poloson mabi nasa behind enemy lines. No more global silence. Pero may laso. Ang sakit ng damage. Ito right, isa pa. Boom! Tatakbo na lang dito. Ang first departure, they can't really do anything kundi panoorin ng Gigabyte Mineski na sa kanila mambuli sa mismong linya nila. Tier 2 being wrecked. TTP out sila. I hate to say it, pero dito sa labang to, maganda kung nakita ang galawang Blazy Boys ng MI. Grabe, nadaan sa palda ni Trolly dito. At tingnan mo, sobrang greedy Hand of Midas, and he's gonna go for the item that he went nung dati din, Rod of Athos. I believe this would be Rod of Athos into a Shadow Blade. Yun yung parang nakikita kong standard na ginagawa ng mga carry silencers. Pero hindi pa tapos yan kasi mayroon boys ang lahat nyo. Si Jorge, ang pulis pangkalokohan, si Randy Orton, ang Randy Orton ng Dota 2. MVP na siya, so still a very good choice. Pero ang problema wala siyang attack. So aasa siya sa 15. Sa 15 gaming, at dito naman kayo 17 gaming. Ang problema, seryoso Lon, hindi ba ako nakakita ng Greater Bash? Wala pa ako nakikita ng Greater Bash proc sa hero. Ayan, puro clips. Pulso nangyari.
Ayan, baka may na-miss ako, pero promise talaga. Hindi ang problema dito kasi anytime nakabante yung FD, nasa losing side sila kasi they can't really fight. The good fight, kailangan nila magandang pasok. Bakit kam? Anytime na magkaroon sila ng opportunity lumaban, Kasalit yan, blink out ka, blink ka, nagkukupaan pa, making place, patay! O katulad yan, ang hirap mag-isip na gusto naming mag-go kung yung mini-escape, one step ahead lagi, they have the blinks ready. Oh, naka-Greaves na, my God! 17-minute Greaves! Almost before 20 minutes, na secure nila kanilang core. Blue, ba dito mga kaibigan, tumula lang ang Blue Eyes White Dragon, mag-heal ka pa. Oh my God, this is a massacre. Oo, yan oh. Ang hirap pigilan yan nun eh. Pag naka-Greaves na, ang lakas kasi yan. Kung yung mechanism, 65 seconds, ito 45 lang. 45 seconds ng heal at saka mana. Diba? The pressure is on. Oo. Siyempre mag-deny sila. Diba? Masin siya nito. Sige. Grabe grabe nga pinapakita dito ng Gigabyte Mineski 7.5 ping and the landslide is continuing. Pero pwede pa naman yan, pwede bang Huawei yan, magkamali yung MI in the first. Kaya kaya naman yung pumunta pero just use it to get killed. Ito, tayo natin. Baka ito, makakaroon ng minute place dito si Kai. Getting that blink dagger, not to mention, tapos na rin ata, patapos na Ay, di, medyo lang po, namatay kasi si Lulz. Pero kanina, medyo pihadong magkaka-BKB na siya. Pero timing window, for Mineski man to get the throw siya, medyo ma-charge nga lang just spotted by the observer ward. Pero I don't think First Departure can contest this one despite having all the tools at their disposal para lumaban sa ganitong klaseng katipot na lugar. Meron silang Winter's Curse, meron silang Chrono. But despite all of that, mga kaibigan, mas pinili nila mag-farm and now, Silencer. Bimbo secured that Aegis. Oh, and this is the item that they just push and get the high ground kasi early. Naku po! Polo Son! Charge ka pa ha! Grabe! Dito mo, willing ang Mineski magbato ng skills. Goes to show na hindi na sila titipid eh. Oo. Lamang na lamang rin kasi kaya lamang na lamang sa alamang eh. Tingnan mo naman ang 9K net worth para kay Bimbo, si Merakel. Manit, kumulang ng 3,000 mukhang hindi ako nagkaswelo sa cut-off niya. Lumi-lumi mga nag-global silence. Right click, 1, 2, isa pang shuriken. Dali, shuriken no jutsu. Ayan na. Oh my God, Bimbo Silencer. Ang tayo na, tingnan mo, grade 16 na oh. Isa na siya. Pinoy niya na. Si Merakel, nagpresenta mga kaibigan nag-audition. Nasa na, stand? Wala. Look, silence. Pero di natin mga kaaba dito. Actually, meron siyang hisis. Oh! Hindi na! Paper Towels, mga kaibigan! Ang lambot! Oo, yun. Ulti ka pa, pero nakabang dito mga kaibigan. Timing place mula kay Gio sa 82. Ultra kill already. Oo. Naku, pa-rampage pa! Hindi, naka-AS niya, no? So, ano mga kaibigan, para ito kay Troll, tingnan natin mamatay siya. Meron na ba? Walang mana. There's a GG call. 19 GG call coming in from the Singaporean team. Very unlikely that they missed this one. Actually, the Queen of Pain pick was countered so bad. To the point na ano nangyari? Kaya na-attribute ko Lon yung victory nila nung nakakuha ng first 2 kills.